Kamakailan ay umugong ang balita na pinagpahinga na si Brother Eli Soriano. Marami ang nagulat, nagluksa, at mayroon din namang patuloy pa ring tumuligsa at hanggang sa huli ay pilit pa ring sinisira ang magandang imahe na naiwan ni Brad Eli sa maraming tao. Ngunit sino nga ba si Brother Eliseo F. Soriano? Iyan ang request ng isa nating subscriber na si Dana Sanchez. Sa mga hindi nakakikilala o una mo palang malalaman kung sino siya, ay mapapanood mo ito ng buo. Si Brother Eli ay naging kilala bilang tao at mangangaral na laging nakabatay sa Biblia. Siya rin ang natatanging mangangaral na natatanong ng kahit na sino at kahit na anong tanong ng mga tao at laging galing sa Biblia ang sagot nito. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, ang sasabihin niya ay basa. Si San Esteban napatay sa diskusyon sa pakikipagtalo. Pakinggan nyo sa Gawa 8. Basa. At siguradong may sagot na para sa iyo. At kung ikaw naman ay isang pastor na nagsasabi ng mali, ay tiyak na titiklop ka sa kanya. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Talo ko, Mr. Soriano. Talo ka na. Sige ha. Moderator, saksi kayo ha. Pag nabasa ko na masama ang sigarilyo, talo na siya ha. Tapos na ang diskusyon. Eto ha. Matapang si Brother Eli na ibinubunyag ang mali ng isang relihiyon at makikita ang paninindigan sa kaniyang bawat salita. Pagdating naman sa paggawa ay marami siyang napasimulan bilang nangunguna sa isang samahan na handyan ng libreng paaralan. Libreng sakay, medical missions, transient homes, libreng diagnostic clinics, libreng Biblia, tulong sa iba't ibang naghihirap na lugar at napakarami pang bagay na hindi na magkakasyang lahat sa videong ito kung akin pang sasaysayin, kaibigan. Sa kabilang banda, kamakailan nga ay pinagpahinga na siya ng Panginoon, ngunit marami pa rin ang hindi siya nakikilala ng buo. Kaya halika at ating balikan kung paano nga ba nagsimula ang lahat kay Brother Eli Soriano. Taong 1947, 2 taon matapos ang Second World War, ay ipinanganak si Brad Eli Soriano. To be exact mga kaibigan, ay ipinanganak siya noong April 4, 1947 sa Pasay City, Metro Manila. Siya ang pangpito sa 8 anak ni Triunfo Soriano at Catalina Fernando. Ang kaniyang ama ay isang foreman ng isang engineering company, habang ang kaniyang ina naman ay nakatutok sa pag-aalaga sa kaniya at sa kaniyang mga kapatid. Ang kaniyang mga magulang ay kaanib na noon pang 1934 sa Iglesia ng Diyos. Mahiyaing bata si Brad Eli at lagi siyang pumupunta ng kwarto sa tuwing may bisita o bumibisita sa kanilang tahanan. Dahil din sa pagiging mahiyain mga kaibigan, ay late na ng 1 taon nang pumasok si Brad Eli sa elementarya. Mula sa pagiging mahiyain at pag-iwas na pumasok sa eskwela, ay nag-aral siyang mabuti at nakakuha ng mataas na marka. Dahil sa galing niyang taglay bilang estudyante ay naging assistant at substitute teacher pa siya. Maliban diyan ay naging consistent valedictorian at presidente pa siya ng student council noon. Sa madaling salita ay sobrang aktibo at huwarang estudyante si Brother Eli. Ilang linggo bago ang kanilang graduation, dito na natagpuan ni Brad Eli ang karunungan na di niya nabasa noon sa kahit na anong libro nila sa eskwela. Ang Biblia. Huminto siya sa pagpasok sa eskwela, ngunit nakagraduate pa rin dahil sa matataas niyang grado na nakahatak sa kaniyang buong marka. Kahit na in love na si Brad Eli sa pagbabasa ng Biblia, mayroon pa rin siyang taglay na pagiging mahiyain. Kaya naman tuwing inaaya siya ng kanyang mga magulang na dumalo sa mga pagkakatipon, ay talaga namang umiiwas siya. Hanggang sa umabot ang isang pagkakataon na napalo ito ng kanyang ama at napilit na dumalo. Sa pagkakataong iyon, sakto naman na ang paksa sa pagkakatipon noong panahon na yon ay tungkol sa pagsunod sa magulang na siyang umantig ng damdamin at nagpaluha kay Brad Eli. Dito lalong napukaw ang kanyang kalooban dahil sa salita ng Diyos. Isang pagkakataon ay nagkulong si Brad Eli sa kanyang silid upang hanapin ang talata na kanyang narinig sa pagkakatipon.
Take note mga kaibigan na binasa niya mula Henesis ang Biblia at inabot siya ng alas 4 ng umaga ng sumunod na araw para lang mahanap ang sitas na natagpuan niya sa Bagong Tipan. Walang kain-kain o tulog, ganito kasidhi ang damdamin niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paglipas ng ilang araw ay nabautismuhan siya sa Iglesia ng Diyos. Noong una ay pinipigil pa siya dahil 3 araw pa lamang mula nang siya ay mag-17 anyos at iniisip nila na baka masyado pang bata si Brad Eli. Ngunit buo ang kanyang desisyon at di napapigil. Taliwas ito sa kinakalat na fake news ng iba na dati raw siyang ministro ng Iglesia ni Cristo. Si Brad Eli ay nabautismuhan at nagpatuloy sa Iglesia ng Diyos na pinangungunahan noon ni Brother Nicolas Perez. Di nagtagal ay nag-aral si Brad Eli ng pagmamanggagawa o church worker at dumalo sa klase ministerial ni Brother Perez. Sa mga sumunod na panahon, napatunayan na si Brad Eli ay isang magaling at one of a kind na manggagawa sa iglesia. Kung saan man siyang lokal madistino ay nagiging mas aktibo at masaya sa paglilingkod sa Diyos ang mga kapatid. Siya ay naging transcriber ni Brother Perez tuwing magsusulat o magpe-prepare ng mga paksa na ipaglilingkod sa kapatiran. At later on ay natasan din na gumawa na mismo ng mga teksto o paksa at ito ay lingid sa kaalaman ng ibang kapwa manggagawa niya noon. Tuwing may mga debate ay pinipili rin si Brother Eli upang ipagtanggol ang pananampalataya at dito mas napatunayan ang angking galing niya sa pagpapaliwanag ng mga talata sa Biblia. Nangaral siya sa maraming lugar. Mula Pasay ay napunta rin siya sa Pampanga kung saan siya ay nagba-Bible study kasama ang noon ay bata pang si Brad Daniel Razon. Bayan-bayan ang tinatawid nila noon, minsan ay walang kain at tulog na maayos upang maihatid lamang ang salita ng Diyos sa mga kapwa Pilipino. Sa awa ng Diyos ay nagbunga ito ng mga lokal o mga lugar na maaaring pagkatipunan ng magkakapatid. Dahil sa lahat ng mga ito, binigyan ng titulo ni Brad Perez si Brad Eli na ministro ng iglesia. Ito ay isang titulo na hindi binigay kahit kaninong manggagawa, maliban kay Brad Eli. Ang pagkamatay ni Brad Perez ng walang formal na dinideklarang katuwang o kahalili ay nagbunga ng ilang suliranin sa iglesia, lalo na kay Brad Eli. Ang mga nangangarap manguna noon na ngayon ay may kanya-kanyang itinayong iglesia na, ay nagtulong-tulong upang pabagsakin si Brad Eli. Nahati ang iglesia sa 3 bahagi kahit pinilit ni Brad Eli na ipunin ang mga grupo na pahiwalay, ngunit iba ang kanilang mga interes. Hanggang sa kalaunan ay tinanggap niya ang pangunguna dahil na rin sa siya talaga ang nakikita ng maraming miyembro at manggagawa na nauna pa sa kanya. Nakita nila kung gaano katapat sa paglilingkod at kung gaano siya kinakasihan upang umalalay sa iglesia. Maraming kinaharap na pag-uusig, ngunit dumating ang panahon na umere sa radyo ang salita ng Diyos na ipinangangaral niya. Kung noong una ay umabot ng 14 na taon upang maabot lamang ang ilang bayan, ngayon ay mas malayo na ang narating ng pangangaral dahil ito nga ay nasa radyo na. Kahit walang experience noon sa broadcasting ay sa awa at tulong ng Diyos ay nagsimula ang programang Ang Dating Daan sa radio station na DWWA 1206 kHz. Samantala, si Don Manolo Favis, isang host ng kanyang sariling show sa DZBB, ay kinuha rin si Brad Eli bilang regular panelist ng This is Manolo and His Genius Family. Pinifeature ng radio program na ito ang iba-ibang pastor at preachers ng iba-ibang relihiyon at dito lalong namayagpag kung gaano naiiba si Brad Eli sa lahat. Nakatanggap siya ng Most Outstanding Minister Award taon-taon mula nang siya ay nagsimula sa programang yaon hanggang sa siya na lang ang nag-iisang resource person ng program. Habang ang Dating Daan naman ay ini-ere sa iba-ibang local radio stations gaya ng DWAR, DZME, DZMD, DWAD, DWAN, DZXQ at iba pa. Sumikat ang programa sa radyo at noong 1983 ay nagsimula namang lumabas ito sa telebisyon, partikular sa IBC 13. Ang kanilang production team noon ay binubuo lamang ng 3, si Brad Eli na host, si Brad Daniel na high school student pa lamang noon ngunit tumayo ng direktor,
editor at katulong sa lahat ng technical side, at si Sislus Cruz ang executive producer, researcher at makeup artist ng programa para kahit paano ay presentabling tignan si Brother Eli sa harap ng kamera. Upang masapatan ang pinansyal na pangangailangan ng programa, nakatulong ang pagtitinda ng lumpia ni Brad Eli at ang kaniyang mga pamasadang jeep. Si Brad Daniel naman ay nag-ipon galing sa mga ibinibentang gulay sa palengke at ang kanyang kita sa pagdidisc jockey o DJ at pagiging broadcast journalist noong nakatapos na siya sa kolehiyo. Lahat ng ito ay ginawa nila upang maipagpatuloy ang longest running religious program sa bansa. Wala kasing sponsor ang programa dahil hindi naman sila tumatanggap sa hindi nila kapananampalataya, kaya sila lang din ang nagtutulungan. Noong 90s din napatunayan na hindi lang basta nag-survive ang programa, ito ay talagang yumabong o nag-flourished. Sa ideya ni Brother Daniel, mas lumawak pa ito noong isinuhestyon niya ang Bible Exposition kung saan mag-iimbita ng bisita ang mga kaanib at makakapagtanong sila kay Brad Eli. Mas naging busy siya at maliban sa broadcast schedule sa television, nagkaroon ng mga Bible exposition sa iba't ibang lugar, maging sa mga covered basketball courts, stadiums at coliseums. Fast forward sa taong 2000 mga kaibigan, ay itinaguyod naman ni Brad Eli at Brad Daniel ang www.angdatingdaan.org. Kalaunan ay nagkaroon din ng 24-hour video streaming kung saan ay mas madaling napapanood ang mga Q&A ni Brad Eli sa pamamagitan ng internet. Isipin mo na lang na bago pa man sumikat ang YouTube ay naging ideya na ito nila Brad Eli at Brad Daniel dahil sila ay progresibong mag-isip kung paano mas maipapalaganap ang mga salita ng Diyos. Mas naging kilala ang programa. Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para magbawi pag nakuha yan ng demonyo. At nagkaroon din ng itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Natanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. tatanong ko lang po kung Maging sa ibang bansa ay may mga naanib na rin. Unti-unti ring na-acknowledge ang kanilang mga adhikain gaya ng napakaraming charity works, pamimigay ng Biblia at blood donation. Kaya naman nakatanggap sila ng napakaraming parangal sa mga award-giving bodies. Ngunit sa kabila ng mga parangal na ito ay dumami rin ang mga kaaway ni Brad Eli. Nagawan siya ng napakaraming akusasyon at sari-saring kaso ang isinampas sa kanya upang siya ay pabagsakin. Ito ay dahil hindi nila kayang makontra ang aral na sinasabi niya, kaya nagkaroon ng maraming character assassination na ang layon ay discredit ang kanyang mga sinasabi na nasa Biblia. Bagamat kaliwat kanan ang mga pag-uusig, patuloy siyang naghanap ng paraan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng mga vlogs at nakatanggap din ng awards dito. Kamakailan ay mayroon din siyang naging podcast, ang The Unheard Truth, na pumalo sa milyon-milyon ang listeners sa iba't ibang panig ng mundo. Nangaral siya sa iba't ibang bansa at isa sa mga malalaking lugar na pinapangaralan niya ay ang Brazil. Gaya ng Pilipinas, marami rin ang Katoliko sa Brazil. Namayagpag ang aral na ipinangangaral niya at nakasalin sa Espanyol at Portugis hanggang sa nakapagsalita na rin siya ng mga lingwaheng ito. Somos gratos por su participación. Dios lo bendiga a todos. Mula noong nag-pandemic ay mas lumawig pa ang kanyang pamamahayag at araw-araw siyang nagpapagal upang makausap ang mga tao sa iba't ibang mga lugar sa mundo at mahikayat silang magbalik loob sa Diyos. At ito nga ang nakaraan lamang na ilabas ang balita na labis na ikinalungkot ng lahat na si Brother Eli Soriano ay pinagpahinga na ng Panginoon. Pinagpahinga na ang kanyang katawang lupa. Ngunit tuloy pa rin ang lahat ng kanyang napasimulan. Tuloy pa rin ang paglilingkod sa Diyos ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos o Members Church of God International o kilala rin sa tawag na ang programang Ang Dating Daan sa pangunguna ngayon ng kanyang kahalili na si Brother Daniel Razon. At bago ko wakasan ang video na ito ay inaanyayahan kita kaibigan. Oo,
Ikaw kaibigan na nakikinig at nakakapanood ng videong ito ngayon na makinig sa mga debate. Babasahin ko! Akong bahala! Wala kang pakialam ako babasa. Babasahin ko, bawal yan. Question and answer na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot? O aral ng samahang ang dating daan na mapapanood rin dito sa YouTube? At tiyak na marami kang matututunan patungkol sa banal na kasulatan.